Ayan, inabot na ng hapon bago makatapos. Hello guys, ngayon naman i-share ko sa inyo ang pwedeng pang alternate na pamakain sa baboy na inaalagaan ninyo. Dahil nasa ilalim pa rin tayo ngayon ng quarantine. Medyo mahirap, dapat medyo magtipid sa pampakain ng baboy. Kaya ayan, ang hinihiwa ng mama ko ay dahon ng gabi, saka yung laman ng gabi. Yung gabi rin yun na, pwede rin kainin yan? Hindi ano ma? Hindi pwede kong gusto. Yan pala, ito pala yung ano, yung laman ng gabi na medyo magulang na lang. Tapos yung mga maliliit pa na bata pa, yun ang inilalaga. Tapos ngayon, ang ginagawa ng mama ko, dahil medyo dapat magtipid sa feeds na binibili, sa kadahilanan na rin na madalas sarado ngayon ang tindahan dahil nga nasa ilalim pa tayo ng lockdown at ng quarantine. Ayun ang ginagawa ng mama ko para makatipid. Pero okay lang naman yan kasi yung baboy naman napapakainin nila ay hindi naman pang benta at pang sarili lang. Kasi naka-reserve yun sa panghanda para sa binyag ni Ervin na hindi natuloy na dapat ng March 26. Kumbaga habang naghihintay, total pang sarili naman, yan ang naisip nilang pang alternate para sa pamakain ng baboy, panlahat sa feeds. Pero para sa akin mas okay naman ito kasi kumbaga mas healthy naman siya sa gulay. Ayan, sinasabi ng mama ko may ipinaglalaban siya. Nung panahon daw, ito daw naman talaga ang pamakain ng baboy. Saka yung ano, pungapong na tinatawag, yun yung madalas. Gawa ng mama ko, everyday routine niya, maga, tanghali, hapon. Naglalaga sila ng ganyan, hinihiwa-hiwa nila. Tapos ilalaga nila. Para may pagkain ng baboy, inilalahok sa feeds. Marami yan. Yan. Tapos ayun pa sa kabila. Ang mama ko masipag naman talaga yan. Hindi mapakanali ng walang ginagawa. Kaya pagkakatapos niya magpakain ng sarili din niyang baboy, maghihiwa ulit siya niyan. Tapos pahingang konti, mag-aalam naman ng baka niya. Pahingang konti kung ano-anong ginagawa sa niyuga, nagtatabas. E ngayon dahil tanghali habang nagpapahinga siya, nag-uumpisa na ulit siyang maghiwa. A few moments later. Alright. Ayun na mga kagala, ang nabalatan ng aking mama na gabi. Medyo matagal-tagal pa na balatan kasi maramihan na yung kanyang ginagawa. Para bukas, hindi na ganun nagmamadali. Yan. Ito pa dito, marami pa siya. Pang-stock niya. Yan. Ang kanyang araw-araw na opisina. So, doon niya lulutuin. Ang kaldero na yun sa dulo. Yun. Doon siya nagsisiga. Kasi pag malapit sa bahay, maitim sa ano eh. Sa bubong, sa yero. Kaya medyo malayo sa bahay ang kanyang pagluluto. Maya-maya lang, nagluluto na siya. Ipapakita ko sa inyo. Natapos na ng mama kong talupan yung mga dapat na talupan na laman ng gabi. Kaya ngayon tinatadtad o hinihiwa-hiwa na niya ng maliliit, maninipis lang. Saktong nipis lang. Ano na siya, katawan na ng gabi. Kasunod ng mga dahon ang hinihiwa ni mama. Sama din kasi yung katawan niya sa kadahon. Halos lahat naman, wala namang tapon. Kasi lahat naman talaga kinakain niya ng baboy.
Yun ang hinihiwa niya. Dahon na yung ginagayat ngayon ni mama ko. Dahil yung bungo. Ano ba yun? Matagal naman po. Kaya siya po nang niluluto. Sunod isang tangkay. At maano-ano rin sa doon sa laman. Kahoy na itong dahon. At madaling maluto. Kaya Yan. Huli doon, hinuhulog ang dahon kasi mas madaling maluto. Kaya hinuhuli. Unang-una yung ubod. Pangalawa yung, ay yung ubod niya, yung puti. Pangalawa itong katawan. Pangatlo itong dahon. Kasi para din sa pagluluto ng totoong gulay na kinakain, kung alin yung madaling mas maluto, yan ang inuhuhuli. Kaya ganun din ito. Dahon yung huli. Ubod, tangkay, at dahon. A few inches later. Welcome back mga kagala. Yan, tapos na yung mama ko maghanda ng mga dahon at maghiwa para sa kanyang lulutuin, para sa kanyang mga alagang baboy. Didikit na siya ngayon ng apoy. Tapos ayun yung kaldero na paglulutuan niya. Kasi dahil niluluto lang naman talaga to sa kahoy. Kaya, tawag dito. May isa lang talaga siyang lutuan na kaldero na kahit mangitim okay lang. Kasi para dun lang talaga sa pagluluto ng kahoy. Pag sa mga tulad niya, na ganito lang naman yung niluluto at pampakain ng baboy. Pamakain ng baboy, okay lang naman talaga na sa kahoy lutuin. Kasi mas mabilis, saka mas tipid sa uling or gas. Pakita ko sa inyo yung paligid ng bahay namin. Ayan, puro mga buko ng niyog. Preskong paligid. Huni ng mga bete. Huni ng ibon. Mga awit. Mga kagala. Dumaig na siya. Maganda-ganda na tingnan kasi hindi na masyadong mausok. Habang ang mama ko ay maglilipat at magpapainom ng kanyang alagang baka, babantayan ko muna. Ayun siya. Magpapainom muna siya ng alaga niyang baka. Pero dito din lang naman niya paiinumin sa bahay. Sa batya or sa timba. Kasi may patubig naman kami dito eh. Sa awa naman ng Diyos eh, ngayon hindi na kami umiigib. Tulad ng nakarang panahon na talaga malayo yung pinag-iigiban namin ng tubig. Ayun. Nang makapagtrabaho ako at nakapag-ipon ng konti, kahit paano naman, talagang dati sinabi ko na makapag-work lang ako. Kumbaga, gagamitin ko naman sa tama. Kung gagala, hahatiin. Pero mas okay yung kahit paano may nangyayari sa pinagpapaguran mo, nagtutundar ka ng kahit paano. Kaya ayun, dito ko sa bahay namin inilaan ang karamihan habang minsan sisingit-singit gumala. Ayun, at nung makatapos namang magtrabaho, dahil nag-asawa na nga rin ako, mas pinili ko na rin na magkaroon ng sariling pamilya. Kahit sa ngayon wala pa kaming anak, patuloy na naghihintay pa rin. Masaya naman kami mag-asawa, saka mabait naman yung napangasawa ko. Shout out sa mga taga Nasugbu, Batangas. Kila Papa Amer, kila Ira, kila Pia, kay Hope, kay Lian, at kay, kalimutan ko yung pangalan ng bunso. Kay Ash. Ayun na, kumusta kayo dyan? Sorry, kahit hindi naman ako nakaka-uwi dyan. Hindi naman ako nakakalimit sa inyo, saka lagi kayong kasama sa mga pray ko. Ayun, sa ngayon, nandito lang kami muna ngayon sa Bicol. Habang nagpapalipas ng quarantine. Ayan. Madaig naman siya, hindi pa naman ganun babantayan. Tingnan natin ang mama ko dito. Nagpapain siya ng kanyang alagang baka. Yan ang pinaglilibangan niya dito sa bahay namin sa Bicol. Kami naman pansamantala lang nandito muna hanggat wala pang trabaho yung asawa ko kasi hindi pa pwede kasi nga lockdown pa. Habang nandito sa probinsya, ayan, tumutulong-tulong kasi hindi naman makalabas.
Ayan, alaga ni mama ko na baka. Kaya madalas ayaw niyang umalis dito sa Bicol kahit magbakasyon sa Pasay sa kapatid ko. Ayaw niyang maiwan ang kanyang mga alaga. Sobre. Yan. Ayaw na niya, ang bilis. Medyo mahirap ngayon sa damo. Ayan o. Medyo nanunuyo na siya. Saka hindi masyadong marami. Tag-init kasi ngayon. Kaya ginagawa ng mama ko yung isang gabi na pinapanguha niya. Pinibigay din niya para makakain ng baka niyang alaga. Yan. Ngayon dadalhin niya dun sa may baba, sa may release. Kasi bahay namin malapit din lang sa release. Doon niya dadalhin kasi medyo maraming damo pa dun. Yan, lalagay na niya. Pwede na yun, mailagay kahit hindi mo na pakukuluin. Okay. Pwede na pala siyang ilagay na. Para mas mabilis sa oras, hindi takaw sa oras. Kahit hindi pa siya kumukulo. Isabay nang ilagay dun sa tubig na pinapakulo. Nuna niyang ilagay yung parang pinakang puno ng gabi. Yan. Nakuluan na yung unang inilagay na laman ng gabi na parang ubod. Halos maging ubod na. Dahil yun ang mas matigas, kaya yun ang unang inilagay. Pangalawang ilalagay ngayon yung katawan na. Tangkay. Tinatawag ng ibang tangkay. Upak lang. Malalalim Tagalog. Yan. Busog na naman ang alaga ni mama. Mga kagala, huling lagay na. Dahon na ng dahon na ng gabi. Ayan lang. Diyan na nagtatapos ang vlog para sa pagluluto ng gabi na panglagay sa baboy. One eternity later. Ito yung huling niluto kaninang umaga. Dahil magpapakain na ng baboy. May lahok na siya, inilahok dun sa pigs. Tahan natin dito guys sa kabila. Yung baboy na inaalagaan ng mama ko at ng kapatid ko para sa nakareserbang panghanda para sa binggag ni Ervin na naudlot nung March 26 sana. Dahil sa sistema pa rin na kinakaharap ng ating mundo, ng ating panahon ngayon. Kaya dahil nasa ilalim pa rin tayo ng quarantine, okay lang naman na na-postpone muna. Ganun talaga. Marami pa ng pagkakataon. Sumunod na lang muna tayo sa protocol para sa kabutihan ng lahat. Kaya yung mga baboy, nabawasan na yan. Dapat 5 to, naging 3 na lang. Siya yung patuloy na inaalagaan ngayon ni mama at ng kapatid ko. Yan. Sila yung ipinaghahanda ng pagkain araw-araw. Yung pagkain nilalaga na gabi, dahon ng gabi, saka yung laman ng gabi. Para sa akin mas okay naman pag ganun, pag pang sarili lang. Kasi healthy naman yung kinakain nila. Thank you. Bye-bye.